Hello po mga garden. Ibabahagi ko na naman po sa inyo kung paano gumawa ng panghilod o lofa. Yan sa English. Ito po ay patola. Yan, patola. Please like and subscribe. Click the bell. At Ilocano, sa Ilocano naman ito ay kabatiti. Ito po yung na-harvest ko, ito po yung natanggal kong buto nung nakaraan dito sa isang lagayan. Dito. Tapos tinanggal ko na po yung kanyang balat. Matigas po yung balat niya kasi nakabilad. Pero ang ginagawa nila sa ibang bansa, hindi na nila pinapatuyo. Pinapalo po nila yun ng hilaw, yung hinog na siya, pero hindi na nila pinapatuyo. Pinapalo po nila ito para madaling matanggal. Kaya puting-puti yung kanila. Ito naman ay medyo may pagka-brown kasi natuyo na po siya. Para po mabuksan po natin yung buto, meron dito, pagka nabasag dito, lalabas na yung kanyang mga buto. Ayan. Kita nyo mga karen. Nagpapakulo pala ako ng tubig kasi para dito. Para dito. Yan. Tatanggalin po muna natin yung buto. Meron din ditong technique kung gusto niyo pong mas madali. Kunin niyo na lang po yung size kung gaano kalaki. Dito. Ayan. Itumba niyo ng ganyan para hindi mahiwa yung mga buto. Ang ano pala ginamit ko, ayan, pang bread. Ayan o. Kapag pag-inyo lang po ng ganyan, matatanggal na po yung mga buto. Mas mabilis po siya kesa dito natin palalabasin. Marami pang natitira na buto sa loob. Ayan, mas mabilis nga siya matanggal. Tapos, dudurugin nyo lang po ito. Patabi na natin yung mga buto. Ayan. Kasi yan, ipamimigay po natin sa mga nangangailangan. Ayan. Kapag nadurog nyo po na ito, pwede nyo na pong tanggalin yung mga buto. Ay, buto. Yung kanyang balat. Ayan. Dali lang. Tapos itong mga balat, ilagay nyo sa composting kasi mayaman po ito sa carbon. Pampabuhaghag po sa lupa. Ayan. Saka yung nutrients niya, kapag ka nabulok, ay mapapakinabangan ng ating halaman. Kaya ang kagandahan po ng patola, kapag ayaw nyo na pong gamitin panghilod, ano na po to, biodegradable po siya. Kaya pagka itinapon nyo, kahit masama yan sa basurahan, ito ay nalulusaw. Yan. Ito yung kagandahan ng patola na panghilod. Tapos ituturo ko po sa inyo yung kung paano siya palalambutin. Yan, kasi minsan may nagsabi daw na yung patola ay magaspang. Yan. Kaya gagawin po natin ay maglalagay po tayo ng tubig. Yan. 1 man down. Sasabay-sabay na natin mga garden para
Tapos isi-share ko na rin sa inyo kung paano siya gamitin. Kasi mamaya, eksakto, pagka natapos ko po ito, maliligo na ako tapos papasok na sa trabaho. Meron pala akong ibabahagi kasi meron po tayong dalawang episode sa pagtatanim. Doon sa gilid-gilid, hindi po ako gumagamit ng concoction na pangpataba. Ginagamit ko lang ay topsoil, compost, yung compost lang at saka swamp pea fertilizer. Yun lang po yung ginagamit ko. Tapos dito naman ang taniman ko sa kapitbahay. Bakit ang taniman ko sa kapitbahay? Kasi wala akong space na pagtataniman dito sa harap ng mismong bahay. Yan, kaya doon po ako sa kabilang bahay, wala pong nakatira doon. Kaya yung bakanting lupa ay doon po ako nagtatanim. Ang ginagawa ko po ay yung hugas bigas, nilalagyan ko ng fermented plant juice. Kung gusto nyo pong mapanood yung fermented plant juice, ilalagay ko po yung link sa description para mapanood nyo din kung paano gumawa. Saka yung sargassum seaweed fertilizer na galing Pangasinan. Ayan, nung birthday ng asawa ko, pumunta kami Pangasinan. Namulot kami ni Drew doon sa dagat kasi inaanod lang. Tapos itinatapon nila yung sargassum seaweed. Napakadami doon, sako-sako. Kaya nung namumulot kami, tinatanong kung para saan. Ayan, sabi ko, pakaba. Hindi nila alam. Ayan. Hahatiin nila. Mas malaki, mas maganda. Para ito naman ay tatlo lang. Yan, tatlo. Pero hindi natin kayang pagsabay-sabayin yata no? Sumaliit mo na gaya natin. Pero pwede siguro pagkasyahin na lang natin. Maglalagay tayo ng asin sa tubig. Kahit konti lang. Pampatay lang po dun sa mga punjay. Yan na lang. Tapos lagay na natin yung mainit na tubig. Tatlo lang siguro yung kasya dito eh. Yan. Kagandahan po kasi nito mga garden, kapag naibabad po natin sa tubig, ay palalambutin niya. Para pag kinuskus nyo po sa balat, mag-iwan muna ako ng ano dito. Ito kasi, pagka binasaan nyo lang po, tapos ikukuskus ganyan, makikita nyo po yan. Meron yung magpuputi-puti. Magiging smooth. Yan, init oh. Pumuti po siya mga garden. Pumuti. Matanggal yung kulay niya na ano, na brown. Yan na siya oh. Ang init. Naluto.
Ayan, ganyan lang po mga garden. Kung paano gumawa ng malambot na lofa o kaya sponge. Ito, pwede nyo rin panghugas sa plato. Mainam kasi kapag ka nasira na po ito, pwede nyo nang itapon. Biodegradable po ito. Hindi po nakakasira sa kalikasan. Yan yung kagandahan po ng ano. Kaya sa ibang bansa, ginagawa po nila to. Nagtatanim lang po sila ng patola ay hindi para sa pagkain. Ginagawa lang po nila ay para sa panghilod. Saka panghugas ng plato. Yung iba nga ginagawang tsinelas. Ayan, ginagawang tsinelas. Meron dito yung pang tsinelas ng hotel. Yung para sa loob ng bahay. Ginagawa po nila yun. Napakainit. Ito na po yung aking nagawa. Anim na panghilod. Napakalambot na po siya mga garden. Yan, pwede itong panghilod at panghugas ng plato. Ang kagandahan po nito ay kapag tapos na po natin maggamit o kaya lumang-luma na po siya, ay pwede po nating itapon sa basurahan o kaya sa compost po natin kasi ito ay biodegradable. Ayan. Tapos itong mga buto, ayan, ipamimigay po natin sa Filipino Happy Gardeners Worldwide. Ayan. Tapos ito naman ay sa Organic Gardening Society. Ayan, itong mga seeds na to. Para meron naman po silang maitanim na libre. Kaya po namimigay kami ng seeds ng libre kasi to encourage sa mga tao na gustong magtanim kahit nasa small spaces. Ayan. Kaya umpisahan nyo na rin po ang pagtatanim ng gulay kahit nasa small spaces kayo. Kung wala po kayong mga lupa, kumuha lang po kayo sa paligid kahit mag-umpisa lang kayo sa bote. Yan. Tapos kung gusto niyo pong gumawa ng mga pataba, yan, yung pinagbalatan, binabad ko po sa mainit na tubig. Tapos yung katas niya ay magiging tsaa. Kapag lumamig po ito ay pwede po nating idilig sa halaman. Tapos ito, ilagay po nyo sa compost bin nyo kasi ito ay mayaman sa carbon. Ayan. Yung carbon kasi ay siya yung tumutulong para pabuhaghagin yung lupa. Tapos siya na rin po yung kapag bumuhaghag po yung lupa ay yung daloy ng ugat ng ating mga halaman ay maganda. Ayan. Para mabilis po yung pagkalat ng ugat. Ayan. Para hindi mahirapan yung ugat niya na maghanap ng pataba. Ayun. Ayun po mga garden, sana po ay meron kayong konting natutunan kung paano gumawa ng lofa. Ayan. Saka yung seeds po natin. Ayan. Pagulangin nyo po muna yung patola. Ayan. Para makuha nyo po yung tamang gulang ng buto. At maisip nyo. Ayan. Maraming salamat mga garden. Bye-bye!